Conclusion na po tayo ng shirataki rice experiment. I'm pretty sure marami pong madi-disappoint. So nag-start po tayo with half cup lang po no ng raw. Binabad ko po siya sa boiling, I mean sa hot water for 10 minutes. After 10 minutes, nung umalsa na po siya, 1.5 cups po, a little over 1.5 cups po ng cooked rice yung kinalabasan po niya. So nag-start po ako at 119 blood sugar level. First hour 170, second hour umakyat pa po 186, sa third hour pa po siya bumaba. 148 lang po yung binaba niya. Hindi ko na po tinuloy yung pag-monitor. Tapos in the hopes na baka pagkalahati lang po yung kinain ko na shirataki rice, maging okay po siya. So second day, ginawa ko po ulit yung experiment. 1/4 cup na lang po na raw. After po niyang umalsa, naging 1 cup po siya na cooked rice. So ang baseline na blood sugar ko po dyan is 107. After an hour, naging 146. On the third hour, I mean on the second hour, imbis na bumaba po, same po nung day 1. Umakyat pa po siya ng bahagya, 150. So, third hour pa po siya bumaba, 126. Still, hindi pa rin po niya inabot yung 107. So, pag pinlat po natin yung blood sugar spikes po niyan, no, on the second hour, si half cup po plus 67 po yan. Si 1/4 cup naman po plus 43. So, definitely, budol po yung shirataki rice. Meron pa pong isang shirataki rice that I've read in some articles and I saw in some of the videos. Kaya lang sa abroad yung wet shirataki. So hindi ko po alam kung available po siya dito sa Pilipinas or kung yung available po ba sa Pilipinas ay authentic. I'll search for it. Itatry ko po siya. Pag wala pa rin pong nangyari, wala na po talaga tayong pag-asa sa rice. Mag low carb na lang po tayo. So yun po. I'll see you guys in the next vlog. Bye.